Salamat po sa kabutihan mo. Dahil sa biyaya muli kami po ay iyong pinagsama-sama sa tahanang ito kung muli, Panginoon, ay makarinig ng iyong mga salita. At sa oras na ito kami po ay dumudulog sa iyong banal na paanan at patuloy na papakumbaba na amin namin, Panginoon, ang aming kahinaan. At kung hindi mo kami sasamahan, ay wala po kami magagawa. Bali wala po ang lahat namin pagsisikap, ang lahat po namin gagawin, maliban na kami nga po ay iyo, Panginoon. At sa oras na ito, anuman po ang nakikita ninyong hindi karapas-dapat sa bawat isa po sa amin, isinusuko po namin ito sa iyo, inisip po sa ng barinalbong dugo ang bawat isa, upang maging karapat-dapat, Panginoon, sa anumang biyaya na nais mong ipagkaloob sa bawat isa po sa amin. Ikaw po ang mangusap, banal na Espiritu, pagkalooban kami ng pangunawa, at ikaw lagi ang nais namin idambana sa aming mga puso. Samahan mo nga po ang pag-aaral namin ito, magmula po ngayon hanggang sa matapos. At sa iyo ang lahat ng karangalan at kapurihan. In Jesus' name, Amen. Okay. Alam po ninyo, talagang may hinahanap talaga sa atin ang Diyos. Ang tayo po ay magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Isa po yan sa criteria na hinahanap ng Diyos. At the same time, yung pong tayo po ay ganap na magtiwala. Ang tanong ay, paano ka na magtitiwala kung hindi mo naman kilala ang iyong pagtitiwalaan? Pwede kang manampalataya kung halimbawa may nakita kang kakaiba sa iyong pananampalatayanan. Ngunit paano kang magtitiwala ganong ikaw ay may pananampalataya kung hindi mo naman kilala ang buo niyang, ang lahat ng kanyang katangian, ang lahat ng kanyang pagkatao o ang kanyang kapangyarihan. Kung hindi mo siya kilala, paano ka magtitiwala sa kanya? Amen. Kailangan makilala natin sino ba itong ating dapat na pagkalooban ng pananampalataya at ganap na pagtitiwala. Bilang isang Kristiyano po, bilang isang anak ng Diyos, yan po yung hinihiling sa atin. Pero nga, bakit nga po nagkakaroon ng kung minsan po ay pag-aalinlangan, kung minsan po ay nababago ang takbo ng kanyang pananampalataya sa Diyos.
Kasi nga po, hindi po niya ito lubusang kilala. At dalangin ko po na sa ating pong pagpapalaot sa ating pag-aaral na ito, ay ganap po natin makilala ang ating Panginoon. Upang hindi naman masayang ating pag-aaral na ito, ang ating pagpagpakal, at patuloy tayong ilapit niya ito sa kanyang biyaya na makilala pa natin siya ng lubusan. At the same time, pagkaraan po nito ay talagang tayo naman po ang makikinabang. At hindi na po tayo lalayo sa kanya, hindi na po tayo bibitaw dahil makikilala po natin kung sino itong nagsabing tayo ay anampalataya sa kanya. Dapat tayo magtiwala na nagsabing hindi niya po tayo pababayaan, hindi tayo mabibigo sa ating paglalagak ng tiwala sa kanya. Amin po ba? Hebreo chapter 2 verse 5 to 9. Sabi rito sa Tagalog, hindi sa mga anghel ipinailalim ng Diyos ang sanlibutan na nooy kanyang lilikhain. Ang sanlibutang tinutukoy namin. Sa halip ay ganito ang patunay ng sa isang bahagi ng kasulatan. Ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sandaling panahong siya'y pinababa mo kaysa mga anghel, ngunit pinagkalooban mo siya ng kadakilaan at karangalang marapat sa isang hari, at ipinailalim mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Nang ipailalim ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di ipinailalim sa kanya. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikitang napapailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Subalit alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahong pinababa siya kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Hallelujah, Lord. Dito po makikita po natin, ayon po sa sumulat, may sinabi po rito na yun daw kung sanlibutan nalilikhain, darating na sanlibutan ay yung po ay hindi ipinailalim, hindi sa mga anghel ipinapailalim ng Diyos. Bagkus, ito po ay tinutukoy dito, meron po makakasakop dito. Bagamat alam po natin na kung minsan meron pong nagtataas sa mga anghel, at alam po naman natin ito talaga ay yung espiritu na kung saan nilikha ng anghel, may kapangyarihan din. Subalit hindi po ito binigyan ng authority o ng kapangyarihan para po mamahala na sanlibutan tinutukoy po rito. Sabi po rito, may sinabi rito, nooy kanyang lilikhain. Hindi pa nililikha. Amen. At ang sanlibutan, sa halip niyo po, sa verse 6, ang sabi rito ay sa isang bahagi ng kasulatan, sabi rito, nire-remind tayo, sino ba ang tao para alalahanin ng Diyos? Sino tayo? Ano nga ang tao upang siya'y iyong alalahanin? Kung babalikan po natin ang pagkakalikha sa tao, aklat ng Henesis, sabihin po natin nilikha lang naman talaga yan kasama ng mga lahat ng bagay na nilikha ng Diyos. Ang daigdig, ang mga planeta, ang araw, ang mundo, ang lahat po ay nilikha ng Diyos. Yung mga nakapaloob po dito sa ating mundo ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng salita. At nang magsalita ang Diyos matapos nang likhain ang lahat po ng mga nandito sa daigdig, maging yung pagkakaroon ng liwanag, pagkakaroon po ng pagkakahati ng tubig, mayroon pong nagkaroon ng boundary ang tubig sa dagat, nagkaroon na hindi pwedeng dumating sa lupa, nagkaroon po ito ng tubig sa kalangitan, sa alapaap, yung tinatawag po natin na ulan, mayroon sa ilalim ng lupa, yung bukal,
ito po ay nalikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nagkaroon din ng mga halaman, ng mga hayop na lumilipad, gumagapang sa lupa, lumalakad, at ng mga isda sa karagatan. Subalit, ang tao po ay nilikha ng Diyos. Sa unang sabi roon ay, likhain natin ang Diyos ayon sa ating wangis at larawan. Kaya kung babalikan po natin itong ating binasa sa aklat ng Hebreo, ang sabi nito, ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin, o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Bakit nga po? Dahil po ito, doon sa usapan pa lang ng paglikha, ang sabi ron, lilikhain ang tao ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Amen? Amen. Kaya po, espesyal ang pagkalikha sa atin ng Diyos. Hindi lang tayo nilikha sa pamamagitan ng salita. Bagamat ang tao ay galing sa alabok, ito'y naging espesyal kasi ang hitsura natin, hindi po sabihin natin kamukha natin ang Diyos. Ang sabi, likhain ang tao sa pamamagitan sa nakalarawan at kawangis ng Diyos. Ano po yung larawan at wangis ng Diyos? Ang kabanalan. At ito po ay napakahalaga sa Diyos. Tayo po ay espesyal dahil ang hayop, ang anumang bagay dito sa mundo ay hindi po kawangis ng Diyos. Ano yung kawangis ng Diyos? Yung kanyang kalwalhatian, yung kanyang kabanalan. At yun po yung ayon po sa pagkakalikha ng Diyos sa tao, yun po yung katangian ng tao kung saan ay kanyang nilikha. Subalit dumating po ang panahon na hindi na po niya ito nakita sa tao. Why? Natukso ang tao, natutong magkasala, humiwalay sa Diyos. At kaya kung bakit sinabi rito, mabigat po sa damdamin ng Diyos na tayo po ay mapahiwalay. Ngunit hindi malimutan ng Diyos yung pagkalikha niya sa tao na ayon sa kanyang wangis at larawan. Amen. Kung tutuusin, hindi na po niya baliwala tayo. Bakit? Galing tayo sa alabok. Galing tayo sa putikan. At ang sabi nga nito, sino ba tayo? Ano ang tao? Para kanyang alalahanin. At ang anak ng tao. Sino yung anak ng tao? Ang ating Panginoon Jesus na kung saan ay nagpakababa at naging kawangis, naging tao rin katulad natin. Naging alipin. Subalit sa kapamamagitan ng larawan at wangis ng Diyos na minsan ay binigay sa tao ng kanyang nilikha, iyon ang naaalaala ng Diyos. Kailangan ay bumalik ito. Amen. Kailangan may gawin ang Diyos na paraan upang muli ay makita sa atin yung kabanalan at yung wangis at larawan ng Diyos na kung saan ay sabi taon ay tayo ay kanyang nilikha. Amen. Ito po yung nawala. Kaya tayo ay naaalaala ng Diyos. Kung ang titingnan lang ng Diyos sa pagkakalikha sa atin ay kung saan tayo nanggaling, ano ba ang alabok? Ano ba ang putik? Inaapak-apakan lang yan. Marumi, mababa, walang halaga. Amen. Walang halaga. Ngunit ang hindi yung putik, hindi yung alabok na yan, hindi yung lupa na yan, yung naaalaala ng Diyos, kundi yung criteria o yung kanyang katangian na iniligay sa tao ng kanya ito ay likhain. Ano? Yung kanyang kalwalhatian, yung kanyang kabanalan. At yun ang nais ng Diyos na muli po ay makita sa atin. Kaya nga po ang nangyari rito, binigyan ng authority, bagamat ang sabi, ang anak ng tao ay minsan ibinaba niya, mas mababa sa anghel. Ang anghel po, alam po natin na ito ay mayroon ding kapangyarihan. Naniniwala kayo ron? Pero ibinaba pa ng Diyos ang kanyang anak para po mas mababa pa sa anghel, upang magkatawang tao at maranasan niya yung pagiging tao dahil meron po siyang banal na layunin upang tayo po ay kanya muling makita po sa ating mga kanyang nilikha yung wangis at larawan kung saan ay nawala sa atin nung tayo po ay napahiwalay sa Diyos.
Amen. Yun ang gustong mabalik sa atin. Kaya nga, sinabi, ano nga ba ang tao para iyong alalahanin? At ano nga ba ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Ito makikita po natin. At sino nga ba iyong tinutukoy dito? Nas kung sino, yung sinasabi anak ng tao na ito. Walang iba. Kasi dito ay hindi po is na letter S, kundi capital S. Ibig sabihin yun, ito yung anak ng Diyos o anak ng tao sa pagkakabanggit dito. Walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. At para makilala po natin ito, kung sino ito po ay binigyan ng authority. Sabihin natin authority. Ano ba itong authority ito? Sabi ng dictionary, sabi rito ay the power to influence or command. Yan. Ito raw po ay isang kapangyarihan na pwedeng maka-impluensya o makapag-utos. Ano ang ini-impluensya nito? Yung ating kaisipan, yung ating mga opinyon, pagbibigay ng mga kuro-kuro, o maging ang ating pag-uugali. Yung authority ito na kung saan nastaglay-taglay ng ating Panginoon ay hindi po ito tinataglay ng kung sino-sino lamang. Ito ay pwedeng taglayin ng nasa isang authority. Sasabihin na natin ay hari. Amen. Amen. Pwedeng ma-impluensya ka. Ngunit kung ikaw ay suwail, wala talaga. Dahil alam po natin ang hari talagang sabi po ng ito po ay kasabihan, salita ng hari hindi mababalik. Hindi mo pwedeng kontrahin. May paglalagyan ka kapag ito ay itong kinontra, nilabanan. Kaya nga dito, itong authority ito nasa ating Panginoon Hesus bilang hari, bilang isang sacerdote na may kapangyarihan siyang tayo po ay mag-utos sa isipan ng tao, mag-utos po sa ating mga pagkukuro-kuro, pagninilay, sa mga pagpapasya natin. Pero hindi naman talaga pwede naman, hindi naman sabi na yung sasabihin natin ay yung puwersahan. Pwede kang paalalahanan. Pwedeng sabihin natin, ma-influensyahan ka, pero at inuutusan ka ng ganito, pero hindi pinipulsa sasabihin ay compulsory na ito ang gagawin mo. Binibigyan ka lang ng maganda mong pagpipilian. At maging ang ugali ng bawat isa sa atin, ito po ay tinuturuan tayo ng magkaroon po ng magandang ugali upang tayo ay muling mapalapit sa puso ng Diyos. Amen. Bakit? Napahiwalay nga tayo sa ating Diyos sa ginawa nating kasalanan nang tayo po ay sumuway sa kanyang ipinag-uutos. Amen. At hindi ito, authority ito, ibinigay sa anghel. Bagamat ito ay makapangyarihan. Bagamat ang sabi rito sa verse 5, sa verse 7, at sa verse 9, sandaling ibinaba ang anak ng tao na mas mababa kaysa sa anghel. Amen. Pero ang authority, hindi niya ipinagkaloob sa mga anghel. Sa ating Diyos lang. At makikita po natin dito na sasabi po natin dito sa verse 5, ang sabi rito, ano ba sinasabi sa yung sabi ko nga kanina, yung future, alam na natin, yung lilikhain pa lang, ang sabi rito, sa pagkasabi rito, ang sanglibutan, yung sabi rito, ang sanlibutan na nooy kanyang lilikhain, hindi raw ipinailalim sa mga anghel. Hindi ito pinasakop. Hindi binigyan ng authority ang mga anghel upang sakupin ang lilikhain ito ng Diyos. Amen. Maya-maya kung malalaman natin ito. Kasi alam na natin nakapaglikha na ang Diyos. Amen. Kung liwanag lang, sasabihin natin yung liwanag na physical, na literal, nandyan ang araw, nandyan ang buwan. Amen. Kung kailangan natin yung provision ng Diyos, nandyan na yung nilikha na yan ng Diyos. Mga pagkain natin sa araw-araw. Mga gagamitin natin tirahan, gagamitin natin sa kasuotan, gagamitin natin sa inumin. Andyan na yan, nalikha na yung Diyos. Pero ano itong lilikhain pa ng Diyos? At ang sabi po rito, nung ito ay ibinaba kaysa anghel, binigyan naman niya ito, ano sabi nito?
ngunit pinagkalooban mo siya ng kadakilaan at karangalang marapat sa isang hari. Kaya nga yung authority ito makikita lang natin sa mga hari. Amen. Yung ikaw ay maka-influensya sa iyong nasasakupan, hari lang ang meron yan. Yung presidente nga nilalabanan pa eh. Pero pag sinabi mong hari, hindi ka pwedeng sumuway. Ang hari. Ang presidente kasi nasa democratic form of government. Pero pag ang king, siya talaga'y nasusunod sa kingdom. At ito po yung taglay-taglay ng ating Panginoon. Kaya nga po sabi rito ay pinagkalooban siya ng kadakilaan, honor and glory na nararapat sa isang hari. Kung hindi mo po ito naiintindihan o naalalaman, hindi mo siya pagtitiwalaan. Pero kung naiintindihan mo ito, kaya pala dapat tayong magtiwala rito, may authority siya na bilang isang hari, may kakayanan siya, may kapangyarihan siya, maimpluwensyahan ang lahat-lahat sa atin. Ang ating pag-iisip, ano yung ating pagpipilian, ang ating mga iniisip na for future o kung ano man yung ating mga plano, kaya niyang bigyan tayo ng magandang suggestion sa mga bagay nito. Maging yung pangit nating pag-uugali, pwede niyang ma-influensyahan upang ito ay mabago. Tama? Kung ito ay naiintindihan mo, talagang magtitiwala ka. Makikilala mo siya, karapat-dapat pala talagang hindi lang ako sumampalataya, karapat-dapat din pala akong magtiwala sa Diyos na ito dahil meron siyang kakayanan na kung saan ay kapangyarihan. Ako ay baguhin, doon ako sa nahihirapan, ako ay magbago, ako ay matulungan kung saan yung magandang plan, yung magandang bagay na dapat kong gawin at turuan akong mag-isip ng tama. Amen. Pag nakilala mo talaga ang Diyos na ito, mamamanghakan. Nakilala mo na siya, siya ang lumikha ng bagay. Doon palang mamamangha ka na. Yung pala hindi lang sa paglikha, pati tayo, kaya niya tayong ma-influensyahan. Kaya lang may free will tayo para magpasya. Tama po ba? Pero kaya niya tayong turuan, kaya tayong payuhan o sabihin na, anak, mapapasama ka pag yan ang iyong ginawa. Makakapag-isip ka rin kahit papaano. At kung ikaw ay mapahamak, hindi natin pwedeng masisi ang Diyos. Kasi nandun yung pagtuturo niya, nandun yung kapangyarihan niya, nasasabihin sa atin, anak, hindi maganda yung iyong nais gawin. Hindi maganda yung nais mong iplanuhin na sa iyong hinaharap yan. Dahil pwede kang magtagumpay dyan, bakit hindi? Pero ang mangyayari yan kapag nakamit mo yan, malilimutan mo ako. Papaalalahanan tayo. Hindi po masama ang tayo po ay magkaroon po ng mga material things in life na sasabihin natin yumaman tayo. Hindi po masama yan. Kaya lang, tayo po ay nagkakaroon po tayo ng paalala sa atin ang Diyos upang mapagkuro natin bakas sakaling pag dumating tayo at makamit natin yung ating pangarap sa buhay, mapahiwalay tayo sa Diyos. Kaya yung kanyang kapangyarihan ito, kinakausap tayo nito, anak. Isa yan sa magiging dahilan na kapag nakamit mo ang mga bagay na minimithi mo, isa yan sa magiging dahilan upang manlamig ka sa akin. Tama po ba? Mayroong mga ganyan eh. Matapos makamit ang kanilang minimithi, naging professional, naging mayaman, nakamit yung posisyon, mataas ang katungkulan sa gobyerno, nalimutan ang Diyos. Why? Kasi nakamit na niya kanyang minimithi. Kaya doon pa lang, mababa pa lang tayo, kinakausap na tayo ng Diyos at tinuturuan, hindi po Diyos, ang Diyos kumukontra sa magagandang dapat nating makamtan. Hindi po siya against dyan. Gusto nga niya tayong pagpalain at ang sabi nga ng Diyos gusto niya tayong magkaroon ng buhay na ganap at kahit siya. Ang ayaw lang niya na kapag nakamit natin yung talagang makakasiya sa atin, yung tayo po ay mapahiwalay sa Diyos.
Kaya yung authority niyang ito, kung atin pong maiintindihan, ay talagang makakatulong sa atin kung ganap tayo magtitiwala sa Diyos. Amen po ba? Amen. At sabi pa rito, ang pagkakasabi ay, yung kinurunahan siya ng uno, ito na, usapan na, yung kadakilaan at karangalang marapat sa hari. At ang sabi nito, sa verse 8, at ipinailalim mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Pero mo, all things. Lahat po ng bagay ay ipinailalim ng Diyos. Ay nasa ating Panginoon Hesus. At alam naman natin, pag sinabi niya, kahit ang demonyo susunod. Amen. Tayo kaya, pag ang authority ito, ay ito naman po ay may isa pong pangako ng Diyos sa bawat mananampalataya. Pwede rin nating mapalayas ang demonyo sa ating buhay. Pwede po tayo makalaya sa pag-aalipin ng demonyo kapag alam po natin itong gamitin. Yung authority ito, hindi naman po natin maramot ang Diyos. Ipinagkaloob din niya ito sa mga talagang mananampalataya sa Kanya. Kaya nga yung gawa ng kaaway, ang sabi ro sa 1 John 3:8, kung di ako nagkakamali, ay siya ay naparito upang wasakin ang lahat ng gawa ng Diablo. Ito po ay isa sa authority ng Diyos, ng ating Panginoon Hesus. At ito pong gawa ng Diablo, dahil wala na po rito ang ating Panginoon Hesus, nasalin po ang authority sa atin, kaya nga po may nakapagpapalayas ng demonyo sa mga naaalihan nito. Amen. Kapag ito po ay ating tinaglay dahil pinaniwalaan natin, nakilala natin ng todo ang ating Diyos, tayo ay magtataglay din ng ganitong kapangyarihan. Maging ang sakit at karamdaman, bakit nakakapagpagaling? Hindi naman tayo nag-aral, nakakapagpagaling tayo ng may sakit dahil po sa authority tinanggap din po natin na ipasa sa atin ng Panginoon Hesus. Ito ay nasa ating Panginoon Hesus, subalit umakyat sa langit, naiwan ito sa ating authority ito dahil ipinagkaloob niya sa mga anak niya, sa mga nananampalataya. Kung ito po ay taglay-taglay natin dahil nakilala po natin, totoong pinagtitiwalaan natin ang Diyos, ito po ay mangyayari at magaganap din sa atin. Mapapalayas natin yan, yung kaguluhan na yan, yung kaguluhan ng isipan na kung saan ay nagiging balisa tayo. Lalo na po ngayon, magbalita ako, i-extend na naman yung sana sabi nung isang nabasa ko, sana fake news. Sana nga raw fake news. Ang authority ito, hindi ka dapat mabalisa. Kahit totoo man yun, may authority tayo para kontrolin ang ating emosyon, para kontrolin yung ating yung mga kaisipang makakabahala sa atin. Amen. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos dyan. At ang sabi niya dito, itong authority ito, subject, nasa ilalim niya ang lahat ng bagay. Amen po ba? Amen. Yan po yung maganda ron. At dito makikita natin dito na, kumbaga sinabi nga rito ay, rito? Yung sa huling sa huling talata ng verse 8, hindi pa sa kasalukuyan, ngayon daw po, sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikitang napapailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Ano po yun? Nalalaman po natin yan maya-maya ng konti. Pag-aralan po natin. Kumbaga dito po, makikita natin talaga na dito pa lang sa una, medyo mamamangha ka na sa Diyos na ito. Kaya lang, doon sa bandang huli, magtataka ka. Bakit? Sa kasalukuyan, alam mo na, sumusunod ang Diablo. Amen. Amen. Ang lahat ng kapangyarihan ay nakita natin sa Panginoon. Maging ang kapangyarihan o ang takot sa kamatayan, napagtagumpayan yan. Dati ang tao takot mamatay. Marami pang takot mamatay ngayon kasi hindi nila alam ang patutunguhan nila. Bagamat gusto nila na mapapunta sa langit, hindi naman nila alam at hindi nila sigurado kung talagang mapupunta sa langit. Subalit sa mga nagtiwala at nanalig sa
sa ating Panginoong Hesus, ikaw ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos, alam mo kung saan ka pupunta. Amen. At ang kamatayan, bagamat kalimitan po, ang susit talaga para mapunta talaga tayo sa Diyos. In short, tayo ay mamatay muna sa ating lupang katawan. Tama po ba? Kaya lang, mga tao takot. Pag sinabi mo, gusto mapunta sa langit, pag sinabi ngayon na, hindi pa. Hindi. Sasabihin sa iyo, hindi pa. Marami pa akong dapat gawin. Amen. Wala pa nung sabi ni sige, ngayon na. Pero ang desire talaga natin, makapiling natin ang Diyos sa kanyang kinaroroonan. Amen. Pero meron po talagang bagay talaga nasa ngayon, ang pagkakasabi po sa ating pinasa, ngayon hindi pa natin ito nasasaksihan. Hindi pa natin ito nakikita. At ito po yung ating aalamin. Nakita na natin dito, lahat ng bagay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Lahat ng kanyang nilikha. Amen. Pwede niyang magikin hindi nga lang niya ginawa, binigyan nga lang tayo ng free will ng Diyos. Pero sabihin natin, pero sa ayaw natin at sa gusto, isang kumpas lang ng kanyang kamay, pwedeng mangyari yung kanyang iniisip na hindi tayo makakatutol. Ano yung napag-aralan natin nun? Pwede niyang, pag ang tao ay tumigil ng magpuri sa Diyos, pwedeng isang pitik lang, gawin niya yung bato, siya naman ang magpupuri sa Diyos. Tama ba? Sa makatuwid, kung gugustuhin ng Diyos, sa ayaw natin at sa gusto, wala tayo pong magagawa kasi may kapangyarihan siyang gawin ito. Binigyan lang tayo ng free will ng Diyos para makapagpasya at makapagdesisyon, makapag-isip-isip. Tama ba? Hindi tayo inimpluwensyahan na talagang tayo ay piliting gawin yung gusto ng Diyos. Isinasuggest niya kung ano yung mabuti. Hindi niya sinasuggest sa atin na gawin natin yung masama. Ang isinasuggest niya, yung gawin natin yung mabuti at naglalatag siya ng mga bagay na patungo sa ating ikabubuti. Naglalahad ang Diyos ng mga bagay na kung saan ito ay makakasama sa iyo. Pero hindi siya naglagay ng sapilitan upang ito ang gawin natin. Meron tayo pong free will. Bagamat itong authority ito, meron siya, hindi niya yon ibinigay sa atin, hindi niya yun inilagay sa atin upang tayo po ay pilitin. Nasa atin din po ang pamimili at pagpapasya. Amin po ba? At salamat po sa Diyos. Bagamat sabi nga po ron ay minsan ibinaba itong ating Panginoon mas mababa ng kaunti sa anghel. Pero hindi po ibinigay ng Diyos ang kapangyarihan ito sa mga anghel. At makikita natin na hanggang kamatayan, kasi kung atin pong aalalahanin nung hindi pa nagtatagumpay, nung hindi pa nagkakaroon ng resurrection, ang tao talaga takot mamatay. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Amen. Naniniwala sa Diyos, pero hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang paniwala ng tao noon, pag namatay na siya, tapos na. Ay nung bumaba ang anak ng Diyos, nagkatawang tao, ginanap niya ang tungkulin ito hanggang kamatayan upang tayo po magkaroon ng totoong kaligtasan. Amen. Hindi lamang po tayo maligtas sa panganib. Bagamat nandiyan po talaga, promise yan ng Lord. Ililigtas, ilalayo tayo sa panganib. At kung dumating man ang panganib, hindi naman niya tayo sinabing, nandiyan na, hindi ko napigilan ang panganib. Hindi naman niya sinabing, pababayaan kita. Ang sabi ron na, hindi kita iiwan ni pababayaan. Bagamat nandiyan yung panganib at talagang ang panganib na yan po ay hinihiling ni Satanas na mangyari po sa mga anak ng Diyos. Amen. Bagamat ayaw, hindi po yan binibigay ng Diyos. Ito po ay plano ng kaaway sa atin. Ano po yung sabi ko noon na talagang gusto ng Diyos na tayo po ay magkaroon ng maraming problema. Una-una, mawala yung ating mga nagkakaabalahan, yung ating halimbawa, yung ating kayamanan, yung ating kalusugan, gustong wasakin yan. Pero minor lang yan eh.
Ang gusto talagang mawasak ni Satanas sa atin, yung ating totoong relasyon sa Diyos. Kaya pag yan ay nangyari sa ating mabibigat na problemang yan ay may kahilingan ang Diyos, pero yung protection ng Diyos nananatili pa rin sa atin hanggat hindi mo siya itinatakwil, nananatili ang bakod ng protection sa ating lahat. Amen ba? Hindi niya tayo iiwan, hindi niya pababayaan. May authority ang Diyos na yan po ay kontrolin. Bagamat pinahihintulot sa kalaban ng Diyos na yan na tayo po ay subukin, pag dumating yung mga pangyayaring mabibigat na yan, hindi papayag ang Diyos na talagang tayo bumagsak. Ibigyan tayo talaga ng pangunawa ano ang ating gagawin. At kung hindi ka talaga bibitiw, hindi ka talaga mapapahiwalay sa Diyos. Hindi ka man lalamig, hindi masisira ang iyong pakikipagrelasyon sa Diyos. At salamat sa Diyos dahil dito talagang nagpapakilala po sa atin ang Diyos kung sino siya na dapat nating sampalatayahan at kung sino siya na dapat po tayo magtiwala. Okay, balik po tayo rito. Ito po yung mahalagang. Ang sabi nun, sa kasalukuyan, sabi rito ay, balikan ko isa, yung namatay. Bakit siya namatay? Dahil sa dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Yun po yung kaligtasan natin. At ito nga po yung napagtagumpayan dahil sa kanyang pagkamatay, nagkaroon po ng muling pagkabuhay. Ito yung kinatatakutan ng marami na kung mamatay siya, tapos na. Amen. Wala na, tapos na. Ay hindi pala doon natapos na tayo pong mga naniniwala, nagtitiwala, sumasampalataya at itinuring na anak ng Diyos. Tayo pala ay muli kahit mamatay, ay muli rin mabubuhay. Amen. Nakilala natin siya na kaya pala siya namatay sa krus dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Ayaw niya tayong mamatay na balik sa lupa lang. Kasi nandito na nanalaitay yung sinabi niyang larawan at hugis ng kawangis ng Diyos nasa atin, taglay-taglay niya. Ayaw niya yung masayang. Kaya yung pag-ibig niya na tinatanong dito sa una natin, ano nga ang tao para iyong alalahanin at iyong pangalagaan? Yun yung gustong-gusto ng Diyos na hindi mawala sa atin, umuling manimbalik sa atin, yung wangis at larawan ng Diyos. Amen. At sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus, ito po ay nabalik sa atin na takpan yung ating karumihan nang tanggapin natin at paniwalaan yung ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Okay, balikan na natin ito. Yung sinasabi rito, sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikitang napapailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Isaiah, sabi natin dito, 65:17. Isaiah 65:17. Dito, Isaiah 65:17. Ang sabi ni Yahweh, ako ay lilikha. Anong ibig sabihin nun? Hindi pa ito nalilikha. Tama ba? Yun yung sinasabi nun, hindi raw hindi na raw pinagkaloob ng Diyos yung pamamahala o yung authority ito sa mga anghel. Amen. Ako ay lilikha isang bagong lupa, isang bagong langit. Amen. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay di na babalik. Lilikha siya. Yung lumipas, ibig sabihin yung kasalukuyan, halimbawa ito, nandito yung langit at lupa, mapapalitan niya ng bagong langit at lupa. Yan yung sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikita. Diba? Hindi pa nakikitang napapailalim sa kanyang kapangyarihan. 6:22. Kung paanong tatagal ang bagong langit, Isaiah pa rin yan, 6:22. Ang bagong langit at bagong lupa sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, gayon tatagal ang lahi mo at pangalan. Ito po yung sinasabihan ito.
Ibig sabihin, magiging permanente yung langit at lupa na bagong lilikhain ng Diyos. Amen. Ito po ay hindi pa natin nakikita yung kapangyarihang in all things must subject to Him. Ibig sabihin, ito yung papailalim sa kapangyarihan ng Diyos under His feet. Ibig sabihin, ito yung hindi pa natin napapagmasdan. Bagamat alam na natin, sunod-sunuran sa Kanya, pag sinabi ng Diyos sa demonyo, umalis ka riyan, lumayas ka sa taong inaalipin mo, susunod. Alam na natin yan. Pero yung bagong at langit at lupa, hindi pa po natin ito nakikita. 2 Peter chapter 3 verse 13. Kalawang Pedro, Kabanata 3, talata 13. Sabi rito, ngunit ayon sa pangako ng Diyos, ito talaga hindi pa dumarating. Naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Ito talaga yung hindi pa natin nakikita sa kasalukuyan. Bagamat ito ay subject to our Lord Jesus Christ. Siya po ang mamamahala rito eh. Pero paano natin ito makakamit? Kapag tayo po ay nasa piling na ng Diyos. Tama ba? Revelation chapter 21 verse 1 o pahayag. Chapter 21 verse 1. Sabi rito, pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Ito po yung pahayong yung revelasyon ni Juan. Wala nang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. Langit na lang at lupa. At sino ang nandun? Yung namamahala ang ating Panginoon Jesus. At yan lang daw po ang hindi pa natin nakikitang napapailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi hindi pa tayo nakakarating doon. Pero yung dito sa lupa na ating kinaroroonan ngayon, subject to Him. Kaya lang, hindi pa natin nakikita yung kapangyarihan ito kasi hindi pa ito natatanggal. Papalitan ito na kung talagang itong paniniwala, dapat mo talagang pagtiwalaan. Kasi pag dito ka nagtiwala, itong langit at lupa na narito ngayon, mawawala ito. Ang sabi ron, papalitan ng bagong langit at lupa at ito lang ay makikita at mararanasan natin kapag dumating na yung takdang panahon sa ating lahat. Amen. Wala na yung sabi ng wala na ron, may kapahid na yung luha, wala nang kahirapan, wala nang tagutom, wala nang kalungkutan. Amen. Yung mga sabihin natin, yung ahas nakikipaglaro sa sanggol. Yung mga leon, tigre na yan kalaro ng mga bata. Lahat maaamo na, lahat mababait na. Kasi dito sa mundong ito, bagamat nandito pa ito, yung sinasabi rito na under or subject to the authority of our Lord Jesus Christ, nandito pa rin yung kasamaan. Why? Yun talaga ang gusto ng diablo kasi nandito pa siya. Wawasakin ito ng Diyos pagdating ng talagang itinakdang araw. At yan po ay nasa propesiya na kasulat na. At huling-huli nga, yung mararanasan natin na ang lilikhain ito ng Diyos. Hindi pa natin ito nakikita ngayon na sumasailalim sa kapangyarihan. Pero ito'y makikita natin pagdating ng takdang panahon. Sabi ko, pagdating ng takdang panahon, maligaya tayong lahat. Nandun tayo sa bagong langit at bagong lupa. Ang authority doon, ang Panginoon natin, Diyos, hindi na kailangan ng araw. Siya na yung liwanag. Amen. Kaya salamat po sa Diyos, ipinaunawa sa atin na dapat talaga tayong sumampalataya at magtiwala. Habang tumatagal po ay nakikilala natin siya ng lubusan. Kung bakit natin dapat siyang paglagakan ng ating pagtitiwala. At dito po talagang hindi po tayo mapapasama kapag inilagat natin ang pagtitiwalang ito. Bakit? Mayroon po siyang authority sa lahat ng bagay. Amen. At kung hindi pa natin nakikita ngayon, isang panahon, mararanasan natin ito
tayo po ay mapapapunta ron sa sinasabi niyang lilikhain niyang bagong langit, bagong lupa. Amen. Salamat, Lord. Hallelujah. Meron pa po ba tayong ano? Isang papuri awitin sa Diyos. Sa puso ko damdamin pagkanyayang purihin. Ikaw, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking purihin. Sa buhay aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Naluya ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Kung kilala natin ang ating Panginoon, ano ang ikababahala ng bawat isa sa atin? Sinabi ng ating napag-aralan na ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ng kanyang anak ang lahat ng bagay. Maging ang kamandag ng kamatayan ay nawala ng kamandag ito. Inalis niya ang takot sa ating mga puso nang siya po ay namatay, ngunit pagkaraan ng ikatlong araw ay muling nabuhay upang tayo po na nagtitiwala at sumasampalataya sa ating Panginoon, kahit tayo po ay dumanas ng paglisan natin sa katawang ito, katawang lupa, ay muli tayong pagkakalooban ng panibagong buhay ng ating Diyos. Sino tayo para mag-alinlangan? Sino tayo para magduda?
ating Diyos ay nakilala natin. May authority. May kapangyarihan sa lahat ng bagay. Hindi lamang sa lahat ng kanyang nilikha, kundi sa lilikhain pa na kung saan ay ipinangako niya. Ito ay mararanasan natin. Hindi pa natin ito nakikita, napapagmasdan sa kasalukuyan. Ngunit sa sandaling ito ay itinakda. Makakarating tayo ron. Tayo ay titira sa isang bagong langit, isang bagong lupa na lilikhain ng Diyos. Mapaparam ang dating langit, mapaparam ang dating lupa na kung saan ay puno ng kaguluhan, nababalot ng kasamaan, ng pag-iinbot, ng pagkukunwari, ng mga kasinungalingan, ng pagmamahal sa kalayawan, sa kamunduhan. Mapapalitan ito ng isang bagong langit at isang bagong lupa na kung saan naghahari ay katarungan, kabarnalan, kadakilaan at kalwalhatian ng Diyos. Kung kilala natin ang ating pinagtitiwalaan ito, kahit kailan, hindi tayo matatakot at hindi tayo mababalisa. Ganap tayo magtitiwala sa Kanya. Kasama sa kapangyarihan, ipinailalim, kasama sa lahat ng bagay na ipinalalim ng Diyos sa Kanyang kapangyarihan. Ang pandemic na nangyayari ngayon, ito ay nasa Kanyang control. May panahon para po ito ay tumigil. Bagamat ito ay namamayagpag, hinahayaan lang niyang magtawa ang may gawa nito. Ngunit ang huling halakha, nasa ating Diyos pa rin. Dahil alam niya, suko ito sa Kanyang kapangyarihan. Isang kumpas lang niya, mawawalan lahat ng lason at kamandag ang pandemic na ito na gawa ng demonyo sa ating lahat. Kaya tayo magtiwala. Salamat, Lord. Alam namin, Panginoon, Ikaw ang nagtatakda ng lahat ng bagay at nasa kapangyarihan mo, nasa ilalim ng kapangyarihan mo, ang lahat ng bagay maging ang pangyayari ay nasa iyong kontrol. Sasalamatan ka na namin, Panginoon. Panginoon, sa mga nangyayari ito, Lord, dalangin po namin, huwag niyo lang kaming bibitiwan. Kayo po ang humawak sa amin ng mahigpit. Dahil kung kami lang ang humawak sa iyo, Lord, baka kami ay makabitaw. Ngunit nakatitiyak kami, habang kayo po ang nakakapit sa kamay ng bawat isa sa amin, nakatitiyak kami, hindi po kami mapapahiwalay sa iyo. At ang pangako mo, Panginoon, masisilayan namin ang iyong lilikhain pa, Panginoon, na bagong langit at lupa ay mangyayari at magaganap sa aming buhay. Makikita namin ito at mararanasan. Salamat po, O Diyos, sa iyo ang lahat ng karangalan. In Jesus' name we pray. Amen.